Hello po, magandang afternoon sa bawat isa na ating kasama ngayong hapon. Muli po dito po sa ating 45 live streaming. Ito po ang inyong Pastor Bubot na makakasama nyo for 1 hour, 4 to 5 Pangasinan Eagles Network po tayo, na kung saan ay nandito po rin ako ngayon sa DOJ Powerhouse Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. Tayo po ay nasa ika-238 days na. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa inyong lingkod. At before anything else ay tayo po muna ay of course mag-uumpisa muna sa isang panalangin. So tayo po ay saglit na magbigay galang sa presensya ng Diyos at hingi ng kanyang kalooban sa atin sa isang oras na ito. So shall we pray? Father God, thank you po sa iyong gagawin sa amin sa hapon na ito as we ask with all humility na ikaw po ang may kilos nito sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, that only the name of Jesus be exalted in our life and prepare our hearts, even our minds, and even every words that will come out of your servant's heart, na magamit po ito sa encouragement, sa inspiration, magamit po ito sa mga pangangailangan po ng bawat isa, na alam kong ikaw lamang ang tunay nakakaalam sa pinakamalalim na aspeto ng aming buhay. Kung kaya ngayong hapon, Panginoong Jesucristo, you have undergone such a being a man, kung kaya alam mo po ang mga damdamin naming lahat, hindi nalilingi dito sa iyo, hindi natatago, kung kaya ngayong hapon ay amin po itong inilalagay sa iyong kaharian, sa iyong kabanal-banal na trono, upang ang pangalan lamang ni Jesus ang siyang maitaas. Pagkatiwala mo kami ng iyong lakas at kapangyarihan, kabutihan, sapagkat nalalaman namin na kapag ikaw ang binigyan ng galang, lahat ng gawa ng kalaban ay tatakbo, lalayo, mawawalang lahat, and only your lordship and only your faithfulness in your people will be manifested. Sa iyo ko po pinagkakatiwalang lahat. I rebuke every works of the devil, even any plan of the devil na pawalang kabuluhan ang gawain ito ng 45 PM, at bigyan mo po kami ng strong Wi-Fi connection na kung saan ay maipahayag po ang iyong salita ng ayon lamang sa kalooban mo. To God be the glory for all the wonderful things you are about to do to each one of us. We are excited, O God, and we are strengthened and encouraged, O God, na ikaw lamang ang pinanggagalingan ng lahat. Salamat sa hapong ito. To God be the glory, in Jesus' name. Amen and amen. The peace of the Lord be always upon each one of us. Magandang hapon sa inyo. At of course, Pastor Bubot po ng DOJ Powerhouse na makakasama niyo muli sa hapong ito. Maulang hapon po dito sa amin sa Santa Barbara. I do not know with Metro Manila or other parts of the Philippines. Pero maulan po dito ngayon. At napakaganda ng panahon. Malamig, very conducive para po sa ating talakayan ngayong hapon. At samahan niyo po kami at dalangin ko nga ay ma-share niyo na kaagad for the benefit of our loved ones. Marami na pong magandang balita tungkol dito na kung saan nang na-share ay marami po ang na-invite natin, dumadami yung ating viewership at lumalawak ang gawain ng Panginoong Jesucristo na tunay ngang hindi kayang pigilan ng anumang klaseng pandemic at anumang klaseng pagsubok sa buhay, sapagkat ng Diyos na tapat ay hindi kayang tiisin ng kanyang mga anak. At biro mo, because of this pandemic, magkakakilala tayong lahat ngayon through the power of social media. At ang malayo, nagkakalapit. Nagkakalapit po tayo. Para sa akin, ay naranasan ko po, nafe-feel ko po yun sa inyo, na kung saan every day, ayan, sina Ate Wilma, si Ate Virgie, many of you, si Reyna Diamond, na hindi ko pa sila nakikita ng personal, ay naroon naman yung inyong pagsubaybay na nagbibigay ng approval at inspirasyon sa inyong pong lingkod. Si Ate Rose Colio, maulang hapon din pala sa kanila dyan, sa Bulacan. Kumusta dyan? Arian Kirimit ng Baguio City, DOJ po siya ng Baguio City. Magandang hapon din dyan. Ate Wilma from Perth, Australia, magandang hapon. Ayun, yung ating young people nung araw, ngayon teacher na, nanay na rin, si Margie Carbonel Panuelos. Maulan din po dito, Pastor, sa Metro Manila. Pastor, keep safe po kayong lahat dyan. Thank you, thank you, Margie. Nakakasama natin yan hanggang prayer overnight,
Ganon din, I thank you po, Ate Wilma, na i-share na. Paki-share nyo na po kagad. Ganon din kay Sheila May Saupan. Magandang hapon, Sheila. Pastor Bubot po, I think ngayon ka lang namin nakasama, no? If I am right. And you are very much welcome dito po sa atin sa Pangasinan Eagles Network. Atilin, Javier, Tagiban, good afternoon po sa inyo, ano? Princess Sarmiento, ayan, hello. Belly Jean Malikdem, Paraino, hello din sa iyo. Presi Kalaksan, sa Ate Presi ng Kalay, hello po sa inyo dyan. Mamaya may mga Bible study ata kayo dyan sa Kalay, ano? Ganon din kay Kuya Bonnie Liquiran na magandang hapon din po sa inyo, Kuya Bonnie Angeli, ang ating estudyante from Bunuan Bukid, Kuya Arnel Rosario ng United Kingdom, London. Ano po? Good afternoon sa inyo dyan. Kumusta pa panahon dyan? At kumusta mga balita natin ng vaccination dyan? Ano? John Filipo Bero Evangelista, maulang hapon po, Pastor sa Pampanga. Ayan, ano? At kumusta din, Kuya Arnel, sa inyong mga anak at sa, ganun din sa inyong magandang asawa na si Ate Alice, ano? Gandang hapon po sa inyo dyan sa London. Ganun din kay Vince Rafael Ballesteros, good afternoon sa iyo. Yan sa Premisias, kita-kits tayo tomorrow. Amen. Malu, Abwid, and Alex Abwid, ang Abwid family, kumusta kayo dyan sa Tarlac? Ate Rose Colio ng Bulacan, hello po. At si Junel sa Asingan, maulang hapon din. Pero ini-enjoy ko, alam niyo ba yun? Yan, no? Nakapag-blazer pa nga ako. Yan, ganun din Ate Alice Rosario ng Dagupan City. Ganun din kay Melanie Lorenz Santiago ng Hong Kong, Flor de Lisa Iterosa Abalos, Resalyn de la Cruz. Good afternoon po sa inyo. Ate Virgie ng Montalban, ano po, kasama ang kanyang gwapong asawa, Kuya Lino, and the kids, Andre, Aaron, and Gina. Hello po sa inyo dyan. Have a happy weekend with the family. Enjoy niyo yung pamilya habang mga bata pa sila. Ganon din kay Kuya Dari Loresco ng Tuliao, Ada Aguilar Dizon ng Occidental, Mindoro. Hello sa iyo, Ada. Ilan na ba anak mo, Ada? Ganon din, shout out kay Charlia Valerie, Jibinji Cruz Tamayo, John Darrell Rosario, Justin Fernandez II, Chris Bagbagay Dalope, and Mary Ann Villasencio, shout out coming from Princess Sarmiento. Ma'am Reynali, bakasyon na, ano po? Teacher natin ito from Asingan. Ayan, magandang hapon din kay Hannah Cabison, shout out again kay Rosalie Gonzalez Abardo, John Paul Juquino, Sarmiento, Karen Fernandez Sumera, and Jackie Garcia. Angeli, ang dalaga natin. Ay, hindi, ang young people natin yan. Si Angeli pala to. Akala ko si Mary Shirley, ano? Kapatid niya. Ganon din kay Grace Mosoni Dalizo Ministry. Aba, talaga naman ha? Grace Mosoni Dalizo Ministry. Hello to you. Ganon din, from Nairobi, Kenya. Hello from Nairobi, Kenya. How are you there? Pilipino ka ba, Grace? Ayan, kasi kung English medyo mahirapan akong English. Delto Pino, magandang hapon. Of course, si Reyna Diamond from Hong Kong. Hello sa iyo. Ate Lia ng Hong Kong. Yan, magandang hapon. May natin ang ka ba dyan, Rena? Sa Hong Kong, papakontak kita kay Ate Lia, ha? Of course, Ate Rita Rodriguez. Ano nga pala yung pangalan? Danilo din, ano? Danilo din yung asawa nyo, ano po? Pinag-pray natin, ano? Alam nyo na yan, arthritis. Renalita Ranco, ayan, magandang hapon. Ayan, Ate Virgie uli. Ayan, number 1 pala si Ate Virgie nag-online ngayon. Ayun, so tayo po. Wala kang church dyan. O, pakontak kita kay Ate Lia, ha? Kay Ate Lia o kaya kay Princess, ano? Pero wala pa rin silang church. Si Ate Lia may church. Pero much better siguro kung nakaka-attend ka rin. Okay? Kuya Dolores Loresco, magandang hapon. Ganon din kay Manny Okang ng Season Pangasinan at ang katribo niya from Season. Puro Okang family yan, ano? Shout out. Ito na nga. Watching from Season Pangasinan. Marlene, Manilyn Joy, Mark Anthony, Noime, Kalimlim, Christopher Okang, and Shai Padawang. Yan, magandang hapon sa inyo dyan sa Season. Maulan din dyan siguro. Ganon din kay Julie Timaho Malanum,
taga Mangaldang ka siguro, ano? Julie, MJ Makasinag, hello po sa inyo, maulang hapon po, sabi ni Junel. Ganon din si Ate Gina Imbuedo, magandang hapon po sa inyo, Romeo Evangelista and Brenda de la Cruz Zara ng Dubai. Also kay Ate Aida Cuenca ng Japan. Hayaan nyo, Pastor, luluubin ni Lord, makauwi ako, makikita ko rin po kayo. God bless. Oo, pray tayo ha, magpanalanginan tayo. Nandito po kami sa Taguig, naulan din po dito, Pastor. Nasa Taguig pala si Ate Malu ngayon. Rosemary Risquito Rosco and Ate Itang ng Marunong. Good afternoon po sa inyo dyan sa Marunong. Cinderella Ferrer Pontawe, good afternoon po sa inyo. Siguro ay dapat kayo umuwi bago magmadaling araw, ano? Cinderella kasi. And Ervin Espina, dito po kami sa Palawan, shelter po kami kasi may bagyo po. Oo nga, ingat kayo dyan. God bless you, Ervin ha. Brian Carl Francisco the First, hello. Marites Madronio ng Hong Kong, Arian Kirimit, okay lang, maulan din po, Pastor, sabi ni Arian. Sa Baguio, Gina Lynn, sa Bangantamundong, magandang hapon sa inyo. Ayan, Roslyn Loresco, hello. Diyan sa zone, ano ba sila? Basta sa Tulyao. Ano po, ganun din. Wala na, nabasa ko na lahat. So tayo po ay magtuloy-tuloy sa ating part 2 ng ating It's Now Nearer Than Ever. We are now on our 238 days ng ating straight live streaming po. Kumusta din kay Romer Castueras ng San Jose, California, coming from Manny Ocam. At ang pinakadalaga ng Bunuan Bukid, Pharmaceutica Pharmacist, Mary Shirley. Magandang hapon sa inyo dyan. May trabaho ka ba, Mary? Ivan Sabado, ano? At ganun din si Imelda Dumasyan Sasaki, good afternoon. Ay, Merry Christmas din, Mary Shirley. Thank you sa pagbati. At of course, salamat sa pagpapaalala. At ilang araw na lang at Pasko na, no? 1 week na lang ata, Pasko na. Ano, kasi ngayon ay, ano ba date ngayon? Pati date, di ko na matandaan eh. Ano na ba date? Hala, nawawala yung date ko. Ayun, December 19, so 6 days na lang, Pasko na po. Ano, good evening po sa inyo. Sabi ni Ate Imelda Damasyan Sasaki. Sa Japan po ba kayo, ano? Ganon. Pa-shoutout din po si Jerry Payomo, Pastor Bubot. Sige po. May mga kilala kaming Payomo dyan sa Season Pangasinan, ano? Prince Cedric Estevi Sanchez is also watching. Zone 5 pala sina Kuya Dari. Yun. So tayo po ay magbasa na, no? Basahin natin ang Galatia 4:4 hanggang 7. Yan. Ate Norma, Baguio City, and Apolonia Mataban, kumusta po kayo? Ayan, Okinawa, okay. Ganon din kay Cherry Angelic Perez, good afternoon. Yan, magandang hapon po sa inyo at 6 days na lang Pasko na. Yee! At dalangin ko na-receive nyo na ang inyong mga bonuses and ang inyong mga 13-month pay. Ano po? Galatians chapter 4. And ang title natin, and the time is nearer than ever before. Yung po ang title ng ating mensahe, it's now nearer than ever before. Okay. Day 238. Ayun. So, basahin po natin, Galatians chapter 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a virgin, born under a woman, born under the law. Yun po ang sabi niya, born of a woman, born under the law, to redeem, upang tubusin niya ang mga nasa ilalim ng batas, that we might receive the adoption. Ito po yung plano talaga, kasi tayo po talaga yun eh. Para i-adapt tayo, kasi tayo po ay hindi Hudyo, ano? Adoption as sons. Verse 6 po ng Galatians chapter 4, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son, isinugo niya ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na tumatangi, sumiiyak ng Abba, Father. Yun. Ano po? Verse 7, last verse. Therefore, you are no longer a slave. Wow! You are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. 238 days na, 6 days na lang, Pasko na, panayang ano? Oo, Ate Virgie, marami na ako nakikitang naunat ang buhok, ano? Palatandaan na receive na nila ang kanilang mga 13-month pay and bonus.
Hallelujah! Kuya Greg Claveria ng gwapong Kuya Greg ng Karanglaan. At of course si Kim, long time no si Kim mukhang matagal ka nawala Ganon din kay Mirna Soriano Flores, Jorolyn Torio Lumpero ng Robinsons and DOJ Dagupan. At ganon din po ang mama ni Kim sa Hong Kong, Norberto Macalanda, Army Claveria. Magandang hapon. At ganon din po si Ma'am Janela Ira Abad Payomo is also watching. Diyan po ngayon siya ata sa Season, Pangasinan. Tama ba ako? Nasa season kayo, Ma'am Janela, no? Okay. So, good afternoon po sa lahat. Now, topic natin yesterday, that Jesus was so unique. He is the begotten Son that was sent, hindi mo pa na-receive, Kasi hindi pa unat ang buhok mo. Si Lia ng Hong Kong, hindi pa raw unat ang buhok niya. Mauunat yan pag umuwi ka ng Pilipinas. Kasi diyan sa Hong Kong, mahal. Nasa season si Ma'am Janela. Kumusta din po kay Ate Cynthia Rosario Imos? Kumusta po kayo? Binabati ko rin si Mami Linda, saka si Daddy Desi. Yan, ang mga lolo't lola ni Ma'am Janela. Good afternoon po sa inyo dyan. Maulang hapon. Mula po rito sa Santa Barbara papunta dyan sa Season, Pangasinan. Ganon din kay Brian Gallego. Ayan, kumusta ka na, Brian? Ayan, long time no si din. Si Trixie ngayon lang. Trixie Alegria. May kapatid yan Fort C. Ito kasi Trixie. May kapatid siguro si Trixie ang pangalan Fort C. Fort C. Yan. Or 4C. Yeah. Pastor Bubo talaga, walang magawa. Okay. So kahapon po ay pinakita natin dito na huwag dapat ikumpara si Jesus sa iba kasi naiiba siya kasi begotten siya. Ang ibig sabihin ng begotten sa original ay monogenes, meaning to say one of a kind. Nag-iisa lang siya, one and only. Nang ibig sabihin ay wala siyang katulad. Tinapik natin to yesterday, kung kaya ang sabi ko rin sa inyo, wala kang katulad. Kasi ang lahat ng nananampalataya sa Lord ay binibigyan niya ng bagong identity. Binibigyan niya ng sariling uniqueness. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, unique kayo. Kasi kahapon sabi ko, isulat nyo nga, sabihin nyo nga, unique ka. Unique ako, Sabi ko sa inyo kahapon, tawa kami ng tawang mag-asawa kasi sabi ko, binabasa ko po yung mga comment Ang sabi ko, sabihin nyo nga, unique ako. Ang sabi nung isa unique ka, pastor. Tapos hindi, sabi ko, ulitin ninyo, sabihin ninyo, unique ako. Sabi niya, unique ka talaga, pastor. Tawa kami ng tawa, Ganon din si JD Ebio ng Palawan at Nueva Ecija. Hello, JD Ebio. Ganon din kay Joel Miranda at kay Peter Andaya. Kumusta na po kayo? At ganon din kay Timmy Perez ng Balingaw. So, yesterday, ay tinapik po natin yung uniqueness ni Jesus at yung uniqueness natin. I want to specify this so much because I want to put an emphasis on this, very specific, that when you receive the Lord, you will have your own identity. Which is more or less like that of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ipaglaban mo yung family mo kasi kung ikaw ang unang nakakilala at lumalago sa pamilya mo, it doesn't mean to say that you are good, It does mean to say one thing, na marami kang pagdadaanan upang bitin mo ang pamilya mo para sa Panginoon. JD Ibyo, please lang pakisend mo sa akin ang iyong address sa Angkaman. At pag nagkaroon ako ng copy ng Bible, JD Ebio, ay magpapadala ko. Although hindi ako nagpapadala. But I will make it a point na kapag naibigay mo sa akin ang complete address mo, I will make it a point na padalahan kita kung may Bible na ako. Okay? Kasi specify ko lang yan. JD although I want you, sana may church ka kasi para magkaroon ka ng sarili mong Bible. But since you are asking it from me, I will do every possible means, JD, na padalang kita if you will give me your complete address. Medyo mahal nga lang siguro, but I will do it all kasi wala namang imposible sa Diyos, Since you are asking for a Bible, kailangan mo siguro. But may I request to you, JD, that you pray first for a church. Kung may church ka na, siguro ang church ang pwedeng magbigay sa iyo ng Bible, Yan.
Okay, pero kung wala pa rin maibigay sa iyo ang church, padadalahan kita. Dapat you ask for your pastor, JD. If you do not have any pastor, then I can send you a Bible. Okay? Send me your complete address. Malinaw? Okay. Malinaw na, JD, ha? Okay. So, binabati ko rin si Mariel Bea Obtinalia at ganun din si Beverly Tenorio ng Marunong, Princess Claire Tubon, Caliboso, at from Macau, si Joaquin Highly Favored MJ, at ganun din si Gerard Laguna Mendoza. Yon. Good afternoon po sa inyo lahat. At tuloy-tuloy na tayo. At yung una, unique tayo. Ano, yung point na yon. Because when the fullness of time has come, God sent forth only begotten Son. Yung isinugo niya ay hindi niya inutos yun, ha? Hindi yung utos, oy punta ka doon Jesus, hindi po ganun ang interpretation nun. May sarili siyang panahon na dumako siya. Kasi po nga yung explanation ko sa inyo na nag-volunteer naman talaga si Lord yan. Gusto niya talaga tayong iligtas, redemption. Tinapik natin yan before this one. So if you want that topic, you go back, you watch it in replay, pinaliwanag ko ng malinaw po doon. Ano? So kung ipapaliwanag ko na naman, medyo mahaba-haba rin po yun. Ano? Nagdalawang araw tayo doon eh. Okay? So tayo po ngayon ay born of a woman na in the fullness, for when the fullness of time had come, God sent forth His Son, begotten Son, yun yung topic natin, kaya nga tayo unique din eh. Kaya nga pinunto natin kahapon, nag-iisa lang si Jesus, pati ikaw, pati ako nag-iisa lang. Kaya nga may kanya-kanya tayong papel. Ano? Ang pinupunto ko rito, yung pagiging iba ni Jesus, ay siya lamang ang pwedeng gumawa nito, wala nang iba upang tayo iligtas. Kaya nga religion could not save us, good works could not save us, being good could not save us. Religion could not save us kasi siya lamang po ang pinaka-unique na pwedeng tumubos sa atin because He is God. In the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God and the Word became flesh and dwelt among us. Siya lang po yun, puro yun eh. Kaya nga when the fullness of time has come, beginning at Genesis 3:15, if you want to get this more, ay balikan niyo po yon yung It All Started Here, ang title po nun eh. Letty Dulay and Rob Kabakungan, iba po talaga si Lord. Iba po siya sa lahat. Hindi natin siya kayang ihambing sa ating sariling isip. Kasi po matindi talaga yung pagmamahal niya sa atin eh. Kaya I advise you go back there. It All Started Here. Doon niyo po balikan yon. Tapos papaliwanag po unti-unti through replay. Panuorin niyo po through the replay. At 2 days po yun eh. So, hininog talaga ng panahon. Kaya nga yung Matthew chapter 1 at saka yung Luke chapter 1, ay yun yung pinanggalingan ng lahi ni Jesus na nag-respond sa Lord. Kaya it took 6,000 years bago siya maipanganak. Ano po? 4,000 years, tapos naipanganak siya hanggang sa atin ngayon. Kasi po hindi natatapos yung kapanganakan niya eh. Pag nakilala mo si Lord, you will look on how He came to become the Son of Man and how He came to become the Son of God, begotten Son of God. Naiiba po siya. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, if you can remember still araw-araw ay magiging Paskong lagi. Kasi habang nakikilala mo si Lord, nare-reveal sa iyo na pinerfect niya yung oras para sa ating lahat. In fact, this time is very perfect for each one of us. Ano po? Pinerfect niya lahat ito. Para po, salamat Gerald Laguna Mendoza for sending 10 stars. Para po sa Pangasinan Eagles yan, ha? Okay po. Okay. 10 stars po. Pag kayo po bless, click nyo lang po yung stars dyan sa inyong monitor, ano po, at pwede through GC po yan, through GC. Okay. So, yan na nga po. So, dumating siya, naiiba siya, kaya you can never compare Jesus with other person. Number 1 point is that He did not came from the soil. Hindi siya galing sa lupa. Tayong lahat galing sa lupa. Hanggang mula kay Eva, kay Adan, hanggang sa atin, galing tayong lahat sa lupa. But this, our Lord, is different. He came from the Word. Ano po? Kaya naiba siya. Kailangan nga lang, yung pagdating niya, ay yun yung lahi ng tao na naghahanap sa Diyos. And it took God for the fullness of time to come, 4,000 years,
hanggang sa panahon natin. Naghahanap talaga ang Diyos ng naghahanap sa Diyos. And God is seeking. Sabi nga ng 1 Chronicles 16:9, di po ba? Nasabi niya, and God is looking to and fro towards the whole earth, seeking someone who loves Him. Ase gumunot and marinate Gisa. Ayan na si Marinate Gisa, no? Kumusta ka na, Marinate Gisa? Yan, magandang hapon. So yung puro yun, pinupuro. Tayo din po ngayon, tayo ay nag-respond sa lahi na yun. Although Jesus was already born, but in our hearts, patuloy siyang lumalago. Through the power of the Holy Spirit, because we can now say, Abba, Father. Because we are redeemed. The moment we receive the Lord Jesus Christ in our heart, we were redeemed by His blood. Mara Cayago Jackson. Hello, Mara. So, yan po yun. Kaya, kahit na nga yung kaligtasan natin, until now, ngayon pa lang natin nararanasan yung kabutihan niya. By His grace lang po, Yan. Hello po, Pastor Superman. Hello, Mara. Iba naman ang tawag sa akin, Superman. Amen. Okay, thank you, Mara. Taga saan ka pa, Mara? Ganda naman ang profile pic mo. So, ano man ang dinadaanan mo, kapatid, ngayon, ay sabi ko nga, 1 Corinthians 10:13, laging inaalaw ng Lord yan, tinitimbang niya. At ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ay titiyakin ng Diyos, makakayanan mo. Bakit? 1 Corinthians 10:13 ay meron siya laging pinto ang binubuksan para doon ka dumaan. Isa lang, isang pinto. Kaya hindi ka malilito. Kaya nga, seek Him. Lagi mo siyang hahanapin, lagi ka magdi-desire. Kasi alam naman ng Lord na siya talaga hinahanap natin. Kaya huwag ka magtaka kung dumadaan ka sa ganyan. Kasi tayong lahat, kasi may binubuksan siyang pintuan para doon ka dumaan. Napapakamutan lahat ng tao kasi naiiba ka. You are unique. And so, now, born under a woman, katulad ni Mary, ito rin yun Katulad ni Mary, unique siya. Kung inyong papansin nyo sa salutation ng angel sa kanya, Ang sabi sa Luke chapter 1, balikan natin. Talaga pong hininog lahat ng Diyos. Talagang ang Lord lang ang nakakakita ng correct timing. Kaya nga, halimbawa may pinagdadaanan ka, si Lord lang nakakaalam ng correct timing kung paano ka aayusin. Although gusto na kaagad ng Lord kung paano niya sasagutin yung iyong mga panalangin, kung paano niya gagawan ka ng himala. Of course, the greatest miracle is when we receive the Lord Jesus Christ in our heart. Yan po yung start ng miracle. And expect always, every day in your life, that you will live in a miracle, an awareness that God is present always in our life. Pakishare na po kaagad kung maaari lang. Yan. So, Luke chapter 1. Yan. Kasi born under a woman. Ilagay mo JD Ebio sa messenger ko. Bubot Parago. Okay? Bubot Parago. B-U-B-O-T Parago. Okay? Salamat. Okay. Pakilagay mo complete address, pati zip code. Okay? Sa messenger ko, anak. Messenger, ha? Sa messenger. Wag dito. Kasi pag dyan, ay baka makalimutan ko. Okay? Shout out kay Richelle Fuentes coming from Gerard. Thank you, Gerard, sa sa 10 stars. Okay. Tess Espejo, magandang hapon. So, kung makikita natin, born under the law, makikita mo dito na talagang si Mary ay naging sisidlan. Kumbaga sa ngayon ay surrogate mother siya. Kasi po ay parang lang siya yung naging lagayan. Kasi walang tingnan po natin wala po kasing sexual intercourse na naganap. Okay. Tingnan niyo po yung verse 34, chapter 1, verse 34. Mary said to the angel, how can this be? Kasi ang sabi ng angel, magbubuntis ka ito po yun. Ito po, verse 28, 1:28 muna tayo. Hello Marlon, answer prayer tayo sir. Congratulations, mabait talaga ang Diyos Marlon. Amen. Mabait ang Diyos Marlon. Messenger nyo lang po ako messenger nyo ako kasi kung dito ay medyo nakakalimutan po natin.
Ito na po, verse 28. And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Yun. But when she saw him, she was troubled at his saying, Consider what manner of greetings this was. Then the angel said to Mary, Do not be afraid. May po-point out po ako dito. For you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. In his kingdom there will be no end. Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? Meaning to say, paano mangyayari yun? Wala pa namang sumisiping sa akin lalaki. Ano po ang sabi ni Mary? At sumagot ang angel, and the angel answered and said to her, The Holy Spirit, yun na po, the Holy Spirit will come upon you. Darating sa iyong banal na Espiritu, and the power of the highest will overshadow you. Lililimang ka, therefore, also, that Holy One who is to be born, Holy One, there is one that is holy, God only, the Holy One that shall be born, who is to be born, will be called the Son of God. Malinaw po yun, no? Hello, Marilu ng Toronto, Canada. At ganoon din si Marivic Alacar. Magandang hapon. Paki-share na po. Okay. Paliwanag ko. Born under a woman. Okay. Hindi po ito yung kapanganakan na alam natin na normal sa isang tao. Kasi pag sinabing ipinanganak, ay merong magulang, lalaki at babae, ano po? Kaya born under a woman, inilagay siya sa ilalim under a woman. Nilagay siya sa ilalim ng babae, sa sinapupunan ng babae. Hindi po pwede kasi yung born na pagkakaalam natin, kasi pag sinabi pinanganak, ay may tatay at nanay. Hindi po kasi iba po ito si Jesus. Unang-una, hindi siya galing sa lupa. Pangalawa, papaliwanag ko ng gusto, Edong Haro Jr., magandang hapon, shout out. Ganon din kay Herben Drex Querer Cayago at kay Rueda Manzano, Raquel De Vera Vidal. Yan. Kasi kapag sabihin natin, pinanganak na si Jesus, ang iisipin natin, may tatay at nanay siya. Tama. Tama. Okay. Pero iba po itong ipinanganak. Kasi ang pinanganak, ang ibig sabihin, born under. Inilagay siya sa ilalim ng babae. Inilagay siya sa ilalim ng babae upang maging sisidlan. Alam niyo po, hindi na imposible ito ngayon eh. Di ba? Alam niyo si Vicky Bello. Di ba? Si Vicky Bello, dahil sa kanyang edad, hindi na po siya pwede magbuntis, di ba? So, ang ginawa, yung similya ni Hayden ko, ay inilagay sa iba. Ganun po ang nangyari. Parang, although si Jesus, wala naman kasi siyang umpisa at wakas. Because He is from beginning to the end, ang nangyari lamang po, kailangan niyang mailagay sa babae upang, ito na po yung dalawa, upang masunod ang batas. Na parang isang tao, born under the law, parang isang tao ay lumabas sa mundong ito, kailangan siyang ipanganak. Di ba? Para lumabas ang isang tao, kasi kailangan niya maging tao eh. Ang galing nga ng Lord, biro mo bilang Diyos, pinigilan niya yung kanyang pagiging Diyos at nagpailalim siya sa batas ng tao. Isipin mo yung pagmamahal ng Diyos niya, na although He is all-powerful, He can do anything, but He limited Himself. Although He was God, He limited Himself to be God. He was born under a woman, pinanganak, because noon pa Jesus na siya noon pa Diyos na siya Ang Jesus lang is for identity, parang mga churches natin ngayon, magkakaiba ng pangalan, for identity lang, pero one Lord. Sabi nga ng iba, bakit kayo? Tingnan nyo, hindi kayo magkasundo-sundo, magkakaiba pangalan nyo. Tingnan nyo yung ibang churches, yung ibang religion, isa. Pag sinabing Islam, Islam. Di ba? Pag sinabing
Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo. Pag sinabing Romano Katoliko, ba't kayo ang dami-dami? May Jesus is Lord. Merong Assemblies of God. Yung Assemblies of God nga, kanya-kanya pa, ang dami. Merong Baptist, yung Baptist nga, ang dami. Magkakaiba, may Southern Baptist, merong Fundamental Baptist. Ganon din ang Methodist. May Wesleyan Methodist. May kanya-kanya. Bakit kayo ganyan? Magkakaiba kayo. Di ba, may JIL, kami DOJ, Dunamis of Jesus, yung iba dito ay Gospel of Christ, yung iba ay Jesus Lord of Freedom. Magkakaiba ng pangalan. For purposes of identification. He was named Jesus so that he can be identified as born of a woman, born under the law. But he is Elohim, he is Jehovah, he is Jehovah Jireh. Nakuha niyo ko, he is El Shaddai. Ang Jesus nito is an identification that he was born under a woman, born under the law. Malinaw po yan huwag kayo malilito. Kasi po, ang trabaho ng Panginoon ay para magkaroon ng pagtubos sa ating kasalanan dahil siya lang ang pwedeng gumawa nito. Begotten Son. Malinaw po yun, Malinaw. So, bakit born under the law? Kasi siya noon pa man, ay born under a woman, noon pa man, nandun na siya Kailangan lamang niyang, sabi nga ni Max Lucado sabi niya, kailangan nga lang niya na isiksik ang laki niya sa sinapupunan ng isang babae para sa ginawa niyang ito ay magkapareho natin siya. In fact, the name Jesus was one of the most ordinary name. Si Jesus nga, pinili niya yung pinaka-ordinaryong pangalan during his birth to identify himself with the ordinary people like us. He can choose to be the son of Queen Elizabeth or a son of a king or a queen, but he chose to be the son of a carpenter to identify himself with the commonness of man. Yung pagiging pareho ng tao. Diyos siya pwede niyang piliin kasi nga, for when the fullness of time, hininog yung panahon, ang napili niyang pinakamagandang kapanganakan niya ay sa isang babae sa lahi ni David. Ganon din si Joseph galing sa lahi ni David. Hello? Thank you, Mary Sherlane, for 25 stars. Andy Angeles, magandang hapon din po. Amen. Thank you, Mary Sherlane. Nakukuha niyo ba ako? Jonathan Jonani, Kisel Ann Poral ng Manawag, John Reed Daroy. Nakukuha niyo ako? Ito po yun, yung you treat Christmas as something that will remind us to continue knowing the Lord. Kasi habang nakikilala mo si Lord, nakikita mo ibang-iba talaga si Lord. At habang nakikilala mo si Lord, ibang-iba ka rin. Kaya nga sabi ko sa inyo yesterday, do not compare yourself with other people. Ngayon naman po, itong born under a woman, bakit itong Mary ang napili? Unang-una, sabi niya, pansinin niyo yung sabi nung greetings ni Gabriel, angel Gabriel, kung yung papansin, blessed are you among women. Bakit po? Kasi sa dinami-dami ng babae, siya yung nakita ng Diyos upang maging sisidlan ng Diyos. Ako rin magsasabi sa inyo, lahat kayo blessed, lahat tayo blessed. Bakit? Kasi sa atin nanahan ng banal na Espiritu ngayon. Hindi na Jesus ang nananahan sa atin. Alam niyo, banal na Espiritu. 1 Corinthians 3:16, ang sabi niya, hindi niyo ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay
tahanan ng banal na espiritu. Pakinggan niyo ako sa sasabihin ko. Si Mary lang ang unang naging blessed kasi nanahan sa kanya si Jesus. Sa atin nananahan din ang Diyos ngayon Are you still there? Kaya nga masakit sa parte ng Panginoon na blessed ka, kaso pinipilit mo pa rin mamuhay sa gusto mo. Hello, Romer Castueras ng San Jose, California, USA. Babasahin ko uli Babasahin ko uli. Luke 1. Ito gusto kong ipunto sa inyo. Ang Diyos nasa katawan natin, hindi... Oo, si Mary ang unang nagdala ng blessing. Kasi nasa kanya si Jesus. Nasa kanya ang Diyos. Ay, ang Holy Spirit ay Diyos Mirna Soriano Flores. Holy Spirit is the third person of the Trinity. And most Christians are not aware of it. And in fact, many religions consider the Holy Spirit as a force or a power. That is right. But they forgot that He is the third person of the Trinity. Andiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba? So, wag mong mamaliitin. Kahit nagtataka nga ako kay Mary, bakit sinobrang itinaas? Hello? Ginawa siyang Mother of God. I have nothing against any religion. But Mary is blessed just like us. Bakit po? Kasi nanahan sa kanya ang Diyos Hindi mo ba alam na nanahan sa iyo ang Diyos? Bless ka. Mary is setting forth an example. Mismo ang angel ang nagsabi, blessed art thou amongst women. Pinaghigit kang pinagpala sa lahat ng mga kababaihan during her time. Tingnan mo sagot ni Mary. Alam niya yung role niya. Kaya nga si Mary ang napili. Tingnan niyo sagot. Tingnan niyo sagot ni Mary. Then, sabi niya, pupuntuin natin to And behold, you conceive in your womb, He will be great, and He will reign over the house of Jacob. Teka. How can this be? Sabi niya. Then Mary, 1:38. Then Mary said, behold, the maidservant of the Lord. Alam ni Mary kung sino siya Ito, pakinggan mo ko. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, alam mo na kung dapat sino ka sa harapan ng Diyos. Erica de los Santos Mamaril. Sabi ni Mary, behold, the maidservant of the Lord. Alam niyo ba yung maidservant? Behold, ang alipin ng Panginoon. Sino si Mary sa paningin niya? Ang alipin ng Panginoon. Alipin siya. Ang lahat na nakakakilala sa Lord, lingkod niya. Alipin. Pinaganda ko lang yung tunog, di ba? Lingkod. Pero the root word of that is alipin lang tayo ng Panginoon. Pero tingnan mo, sabi ng angel, sabi ng angel, the Lord has found, you have found favor with God. Kaya nga by grace lang tayo Natuwa lang talaga ang Lord sa atin. Hindi dahil kaya tayo nag-born again, ay dahil magaling tayo. Hindi, by grace lang. Nakakita lang ang Diyos ng pabor sa atin. Kaya wala kang pwedeng ipagmalaki, wala akong pwedeng ipagmalaki. At ang mga nangyayaring ito, the Lord has found favor with you. Natuwa lang talaga si Lord sa iyo. Natuwa lang ang Lord sa akin. The Lord has found favor with you. Kaya si Mary sumagot Sabi niya, behold, the maidservant of the Lord. Alipin ako ng Panginoon. Tingnan mo ang baba niya. Ngayon pampira Meron minsan tumawa ako sa isang seminar diyan sa Astrodome, sa Dagupan Astrodome. Nandun po ako at merong international speaker, at lahat ng mga born again sa Pangasinan nagpuntahan kasi may libreng libro, may allowance, merong maraming matatanggap na libro. So doon ako sa nagsusulat registration. Sabi ko, ano pong pangalan nyo? Sabi ko, sinabi niya, pastor po kayo? Sabi ko, hindi ko kilala
Nandun ako sa registration, sabi ko, pastor po kayo? Hindi, bishop ako. Sulat mo dyan, bishop. Ay, bishop po pala kayo, pasensya na po. Look at Mary, itinaas ng tao, ang baba ng tingin niya sa sarili niya, behold, the handmaid of the Lord. Kaya nga si Jesus sabi niya, from now on, you are no longer servant, but you are my friends. Kasi bakit ganun si Jesus, tinuring tayong kaibigan at hindi na servant? Kasi servant din siya Di ba? Hebrews chapter 12, verse, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross and was now seated at the right hand of God. Philippians 2:5, ang sabi niya, who being in the form of a bond servant, hindi na servant, bond servant, yung pinakamababa sa lahat ng alipin, kinuha ni Jesus. Let this mind be in you, which is also in Christ Jesus, though that he was in the form of God, he did not consider himself as God, but considered him as a bond servant, obeying even at the point of death. Born under a woman. Alam mo yung babaeng inabangan ng Diyos para pumasok siya? Isang babaeng napakababa. Bond servant. Isang babaeng ang tatag ng puso. Bakit? Isipin mong kitang-kita niya yung anak niya nakapako sa krus. At bata pa lang si Jesus, sinabi na ang anak mong ito. Basahin natin. And she kept pondering it in her heart, tutusok na parang parang isang espada sa kanyang puso ang lahat ng mga nararanasan ng kanyang anak. Hello, Raquel from Papua New Guinea. Kuya Ray Taranco ng Taranco family, diyan po sa season. Julie, Pastor Julie Sarmiento, pastor po natin diyan sa Moncada, DOJ Moncada, Tarlac. Maria Ligue. I am pointing at something here. For when the fullness of time has come, unique ka. Pangalawa, sisidlang ka. Ang pangatlo, nagpailalim tayo. Pababa ng pababa. Just like when Jesus came. Unique ka. Pangalawa, gagamitin lang tayo ng Panginoon. Ito ang problema sa atin, ayaw natin magpagamit because pinipilit natin yung gusto natin. Ang isang alipin, if you really receive the Lord Jesus Christ, you consider yourself as a channel of God's power. Yung bang kung yun ang gusto ng Lord, lingkod ka alipin ka. Yung gusto ng Lord, yun yung gagawin mo. Everybody. Kasi mali yung connotation ng araw na kapag ikaw yung nagtuturo, nagsishare, pasto ka dapat. Hindi po. Ang isang taong nasa kanya, banal na espiritu, nagiging patotoo siya ng mga tao. Hindi lamang sa kanyang pamilya. Saan man siya magpunta, nakikita sa kanya ang kilos ng Diyos. Hello? Bukang bibig niya si Lord. Pinagmamalaki niya si Lord. Ganito si Mary. Sabi niya, hindi ko maintindihan sinasabi mo, pero sige, di bali. Alipin ako ng Panginoon. Tingnan niyo yung verse 38. Be it unto me according to your word. Kung anong sinabi ng Panginoon, doon ako. Kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay ko, doon ako. Can I challenge you with that? Kung ano yung gusto ng Lord sa iyo, doon ka. Sisidlang ka lang If you really receive the Lord, the Holy Spirit is with you, sisidlang ka lang. Lagayan lang. Channel lang tayo. This Christmas, you should know about that this Christmas is different. Di ba sabi ko sa inyo, ang kapanganakan ng Panginoon ay hindi maaalis ang kanyang kamatayan. Sapagkat kalakip nito ang misyon niya sa buhay. Tanong ko sa iyo, anong misyon mo? Anong misyon mo sa buhay? Mapag-aral mo, anak mo? Ano pa? Makapagpatayo ka ng bahay? Makakilala ang pamilya mo? Ano pa? Ang misyon natin sa buhay, matapos natin ang takbuhin ito,
na inilaan sa atin ng Lord, magampanan natin yung pinagagawa ng Lord sa atin. Yung makatapos ang anak, makapagpatayo ka ng bahay, yung malusog ang katawan, yung maalwan ng buhay, perks. Dekorasyon mo lang yan. Pero ang misyon mo sa buhay, kung ano yung pinagagawa ng Lord sa iyo, gawin mo. Be it unto you according to His word. Listen, I was a doctor. Malaki sweldo. Pero wala akong joy. As a doctor, ang daming failures ko sa buhay. Dami. Broken homes. Mga anak ko, hindi lumaki sa akin. Magkakaibang nanay. Until such time na na-realize ko, ano ba talaga ang purpose ko sa buhay? Ba't ka ba nandito? Maging mabuting asawa? Good. Maging mabuting anak? Good. Look at Jesus. But when the fullness of time has come, God sent forth His Son, begotten Son, born under a woman. Nagpailalim siya sa sinapupunan. He who holds the world, He who commands the stars into place, He who moves the world, He who controls the sea, everything, He who commands all the angels in heaven at His disposal, He who sits upon the throne, He who is the King of kings, choose to live in a womb. Under a woman who is so meek and so low and so pure and so humble. 4,000 years that God had waited for that moment, looking for that woman. And now 6 years after, God is looking for people who will worship Him, who will humble themselves, who will obey, just like Mary, be it unto me according to God's word. He is looking for people who will say, yes, Lord. 1 Chronicles 16:9. For the eyes of God is looking to and fro towards the whole earth, looking for those who loves Him. He has waited 6,000 years and counting. And you might be that person. To be a good father, not because you are good, but because of Jesus. To be a good daughter, because the Holy Spirit will come to you, will overshadow you, because you said yes to Jesus. Are you still there? This life will never be the same. People may look at you as good, pero pambihira, magkakaroon lang ng saysay ang buhay natin. Kung maging katulad tayo ni Mary. Born under the law, marunong sumunod sa batas. Pwede naman sumulpot si Jesus eh. Pwede naman niyang gawin yun because He's God. But He did not do it. Kailangan niyang maiging isang sanggol. Lumaki sa ilalim ng isang pamilya. Kasi He has in mind your family, my family. Paano ba ang damdamin ng isang anak na lumalaki? Alam ni Jesus yun. Nakikita niya ang kanyang mga kalaro. Nakikita niya kung paano magtrabaho ang kanyang ama at paano maglaba ang kanyang ina. Nakikita niya ang tangis ng kanyang mga kapatid. Sa laman. He has to undergo the law para maging binata. Si Adam and Eve, si Adam, binata ka agad, malaki na. Just like, alin ang nauna, manok o itlog. Manok talaga. But Jesus chose to be a baby. Under a woman. Under the law of growth.
The law of nature, the supernatural one taking the natural process by God Himself promulgated. Na ang Diyos mismo ang lumikha nito. Na ang araw sisikat sa silangan at lulubog sa kanluran. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi niya pwedeng hindi sundin ang kanyang batas. Siya na gumawa ng batas ang dapat siyang unang sumunod sa batas. Hindi unang magpalusot sa ginawa niyang batas. Ang mga politiko natin, ang gagaling magpalusot. Di ba nga, COVID-19, he dropped the ball. Isipin mo, kanya-kanya ng palusot. Na yun pala dapat, dapat pala yun, ay naka-order na tayo. Kaso sinasabi naman ng isa, kailangan mag-down. Pointing fingers at anybody but Jesus is different. He chose to obey the law. Kaya hindi mo pwede sabing Kristiyano ka, hindi ka nagbabayad ng tamang tax. Kristiyano ka, hindi ka nagsusweldo ng tama sa mga empleyado mo. Kristiyano ka, kailangan ng anak mo ng coupon ban, nasa office ka, nag-uwi ka ng coupon ban from the office. Kristiyano ka, sinabing huwag tatawid dyan, nakikiisa ka sa takbo nila. No, we have a law to obey. Because Jesus is born under the law. Are still there. So, alam nyo, ang ganda nito Tinubos niya tayo. Bukas, malamang ito kunin natin. Sent by God, sent His Holy Spirit, at tayo naman po, isinet din ng Lord. Alam mo kapatid, yung buhay mo, kahit di ka magsalita Kung mangungusap talaga ang Diyos sa'yo, makikita ng tao si Jesus Makikita ng tao si Jesus. Nandiyan pa ba kayo? Amen? Thea Simon Mendez, okay ka na, Thea? Medyo masama daw pakiramdam. I am praying for you, Thea. Joy Vista. Stephanie Ivy Tagata. Taga-Mangaldan to. Tinignan ko kanina si Stephanie. Taga-Mangaldan pala. No? Bata pa to si Stephanie. Young people ang Mangaldan. Joy Vista, hello. Jester Kyle Saison, hello. Tessa Doblois Paradero, hello. Marilu Lee Oksan, magandang hapon din sa iyo. Jaisel Hermeno Singian, yan. Nandiyan pa ba kayo? So, sa aking pagtatapos, Gerson Zamora, amen daw, sabi ni Mary Shirley, Brian Gallego. And I pray, sa aking pagtatapos ngayong hapon, na mag-get natin ito, napakasimple ng preaching na ito, but I want you to be touched by this. And I always pray for this na mag-gets ninyo kasi panahon muna Marami pong nag-i-encourage sa akin. I want to tell you, panahon muna. You are not living for yourself. You are not only living for your family. You are living the life that Jesus has given us. Let us enjoy it. Let us enjoy it. Ulitin ko sinabi ko. You are not just living your life for yourself. You are not just living your life for your family. You are not just living your life for your work or your future. You are living your life to enjoy it with Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Be it unto me according to your word. You should do what Jesus is telling us to do. That is life. And so Merry Christmas, everybody. 6 days na lang. Now Christmas will be different for each one of us. It also will tell us, hinog na hinog ka na. It also will tell us na nasa iyo Holy Spirit. Will always remind you that the Holy Spirit is with you. Sisid lang tayo. Amen? And lastly, tayo nasa batas pa ng mundong ito.
maging patotoo tayo. Just like Jesus. Sumunod siya sa batas ng mundong ito. But look at the miracles. Look at his life. Hindi nang gumawa ng himala. O sige, pamalita mo ha. I-icon natin. I-post natin sa Facebook, naglakad ang mga pilay. Hindi po eh. Hindi eh. Anong ginawa? Huwag niyo ipapamalita. Kasi hindi mo naman pwede ikulong ang liwanag, lalabas yan eh. Hindi mo pwede ikulong ang katotohanan, lalabas yan eh. Eh siguro ngayon eh, pag si Jesus eh, nagpakain ng 5,000, aba, nasa ESPN na yan. Nasa Fox News na yan. Nasa 24 oras na yan. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? So, ang pinopoint out ko, hinog ka na. Unique ka. Hinog ka, unique ka, sisidlan tayo, at sumunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen? You will be a channel of blessing to your family, to your work. Hello? Nandiyan ba kayo? Mabaitan Lord. And so, as I end up to this afternoon, go. You are no longer servant, but friends. Alam niyo ba't friends? Kasi yung dinadaanan mo ngayon, dinaanan ni Lord as fellow servant. Magkakaibigan tayo dahil pare-pareho tayong lingkod ng Diyos. Walang tumanggap kay Kristo na hindi maglilingkod sa Diyos. I know it. Pag nasa iyong banal na espiritu, maglilingkod ka. Sa pamilya, sa ministry, sa kaibigan mo, sa lahat ng tao, makikita nila sa iyo. And so, God bless you all guys. 6 days na lang, magpaunat na kayo ng buhok. Shall we pray? Father God in heaven, ako po'y nagpapasalamat sa hapon na ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at ipakita mo na kami sisidlan mo, kami ay unique, kami ay susunod sa batas mo at sa batas ng tao. Kung paano pinanganak si Jesus, manganak ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, mangusap sa amin, sa aming mga buhay. Pagkatiwalaan mo po kami ng maganda mong balita at katulad po ni Mary, be it unto us according to your word. Alam ko, Panginoon, kinakausap mo po ang bawat isa. Hayaan mo ikaw lamang ang maitaas, mabigyan ng papurit pagsamba sa lahat ng magaganap na ito. Napakabuti mo. Tinataas kita, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa buhay po ng bawat isa. Sa iyong paluwalhatian, kapangyarihan. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. God bless you po. Pakishare na lang po uli. Pastor Bubot po ng DOJ, Santa Barbara. Louie Abulencia, hello po. Thank you, Ate Wilma. Amen. Rena Diamond. Rolando Isla, magandang hapon. Amen. Gerald Laguna Mendoza, thank you po, thank you. See you again tomorrow sa ating 4 to 5 live streaming. God is faithful to His people. In Jesus' name, amen.